Pag-usapan natin ngayon kung halimbawa ang taong mahal natin, nagugustuhan natin mga utol ay unti-unting lumalayo sa atin. Alam mo yon, yung day by day ipinaparamdam niya sa iyo na wala kang halaga. Mahirap ito mga kapapong, kaya bibigyan natin ng solusyon sa araw na to. Alam kong palaisipan po sa atin kung ano pa ba ang pwede nating magawa para magbago ang feelings ng isang taong minamahal nga po natin. Sa ngayon po mga kapapong, na kung parang wala siyang nararamdaman sa iyo at yung feelings at attention nga po niya ay di nakatuon sa atin. Sa ganitong sitwasyon ay alam kong hindi sapat po para sa atin ang basta matuwa na lang siya sa makikita niya. Dahil alam kong isa sa mga ninanais po natin ay ma-miss, isipin at syempre po mahalin tayo ng taong mahal natin. Yung tipong bigyan talaga tayo ng importansya at syempre talaga namang i-push niya na makipagrelasyon po sa atin. Today po ay ire-resolve natin yan. Kumbaga mag-share tayo ng ilang mga tips, mga maaaring gawin para ma-resolve natin ang problema. Lagi nating nababanggit yan na knowledge. Halimbawa kung meron tayo talagang alam, lalong-lalo na sa mga problemang ito ay lamang tayo. Kung meron kang kaalaman, ay syempre, most likely ay magsasucceed ka. Pero po, kung mangingibabaw ang emotions natin, yung kahinaan. Kasi lahat naman tayo halos meron yan mga utol. Kaya I made this vlog po to encourage yung mga manunood at makikinig po sa atin. Dahil syempre, pag naintindihan natin mga utol at isinapuso natin, sabi ko nga po sa inyo, most likely ay magsasucceed ka. Also mga kapapong, lagi naman po natin binabanggit na pag-uusapan natin ngayon ay based on study and psychology. At syempre po, based on experience. Generally po kasi, simpleng-simple lang naman. In order for a person to miss you, ang kailangan pong mangyari dyan is you have to be out there mga utol. Kailangan wala ka sa picture. At syempre, kailangan missing in action ka. Ito po yung napakadalas na error pagkakamali natin. Kasi syempre pag emotionally attached tayo, meron tayong feelings, ang tendency kasi is talagang pinupunan natin yon. Isa pa dyan, ino-overwhelm po natin yung taong gusto natin. Napakalaking pagkakamali po nito mga utol. Dahil kumbaga, parang you are preventing him or her to miss you. Kasi alam naman po natin yan babanggitin lang po natin ulit na in order for a person na para hanap-hanapin ka mga utol, yung talagang halimbawa, yung talagang nagtatanong-tanong na siya sa'yo, magkaroon po siya ng interest, ay kailangan wala siyang naririnig kung anong nangyayari sa atin. Sigurado ako mga utol, tulad nga na nabanggit ko, ay minention na rin po natin to before. I'm really aware na kumbaga most of you are already alam yung mga bagay na to tungkol po dito. Pero today, hindi lang basta ang pagka-disappear ang gagawin natin. Dahil you need to realize na maaaring hindi na po siya interesado sa relasyon o komunikasyon. Kaya ang dapat natin gawin mga utol ay i-trigger muna yon o kaya alamin po muna natin kung halimbawang nagkikare pa siya. Pero syempre based on human instinct mga utol, lalo na't wala ka namang hinangad na masama. Of course, ang taong to most probably ay meron pa rin pong care sa atin. Sa puntong ito, mga kapapong, in order to trigger yung gagawin natin, you need to send him a certain message. Papadalan po natin siya ng mensahe. Mapa-email, mapa-chat, or mapa-text po ito. Ang message na tama ang timing na hindi siya irritated sa mga oras na to. Tapos tsaka niya matatanggap. I would suggest na relief stage ang dapat nating hanapin. Na yung panahon kung saan ang pakiramdam natin ay mayroon siyang relief stage. Alam naman po natin kung kailan po yon. Yung halimbawang nakapag-display na po kayo ng calmness at medyo komportable na siya. Hindi na po siya irritable. Yung mga panahon na kumbaga parang wala na siyang galit sa atin, yung medyo nag-subside na po yung mga negative thoughts. Isa po ito sa napakagandang sitwasyon para padalan po ng mensahe. Ang message po na isesend natin, tulad nga po ng sinabi ko, ay hindi po natin kailangan ng response. Ang kailangan po natin ay mag-sink in or ma-attach po siya dito mga kapapong. I-message mo siya na you're right at na-realize ko na tama ang naging desisyon sa nangyari. It made me realize kung ano ang kulang and also made me realize what's best. Thanks. Tapos ilagay niyo po yung pangalan niya. Uulitin po natin mga utol you're right. At na-realize ko na tama ang naging desisyon sa nangyari. It made me realize kung ano ang kulang and made me realize what's best. Tapos pasalamatan po natin siya, ilagay nyo po, ilakip nyo po yung pangalan. Napakasimple ng message na to mga utol, pero napaka-powerful. Dahil dito nilagay nyo kung gaano nyo katanggap
yung sitwasyon. Nagbigay ka rito ng tinatawag na powerful statement. Ibang-iba po ito sa itinuturo po natin sa ating coaching session sa mga Papong TV helpline. Dahil doon po ibinabahagi po natin yung thank you letter. Magkaiba po ito mga kapapong. Yung thank you message kasi ay very strategic at meron pong hint na gusto mo siyang makausap at makita. Pero ito po ay statement that will trigger fear of loss and make him or her concerned po sa issue. Parang tatawagin po natin kasi yung attention niya bago tayo mawala. Ito po kasi mga kapapong ay parang direct message sa kanya na kahit anong role ay wala siyang dapat gampanan. Kumbaga hindi mo kailangan mapakapitbahay, mapakaibigan, mapakarelasyon, makachat, maka-ML, or even kahit po kapapong. May paparamdam mo rito na ayaw mo siyang gumanap nga po ng kahit anong role sa buhay mo mga utol. Parang literally ay hindi mo siya kailangan. And then po, after sending this letter, ay kailangan po nating manahimik, kailangan po nating maging patient. Ang dapat po nating gawin dito ay bantayan po natin ang ating dignidad. I'll tell you a quick secret mga kapapong para mas lalong maintindihan natin. Ang isang tao, human nature, no? Ang laging iniisip niyan, alam niyo po ba, ay hindi po ang ating nakaraan or present. Opo, yan po ay madalas din natin naiisip, pero mas madalas pong isipin ng isang tao, I think 85% nga po, yung future o kinabukasan. So kung future yan, technically mga utol, isa sa pinaka-way para magustuhan ka ng isang tao or let's say bumalik nga po ang dumper or ex natin at certainly mahalin ka niya sa kasalukuyan, kung wala or mababa talaga ang attraction level mo sa kanya is to simply improve what they see and feel. Kung napipicture ka niya dito mga kapapong, madalas tayo nai-imagine ng taong to kumbaga merong mga nights na iniisip niya tayo, kaya lang ang nakikita niya sa atin sa totoo lang po ay napakapangit at napakasama. Kailangan lang po nating pagbutihin yon. Kasi simpleng-simple lang naman po. Kung nakikita niya ay hindi maganda, of course, no one will be interested po sa atin. Kailangan na makita niya sa inyo ay excitement, syempre, kung saan magkakaroon po siya ng mga bagong pag-asa. Kaya kung basically magiging excited po siya sa atin uli, or let's say magiging excited nga po siya sa mga kaganapan, pag nakikita ka niya, or let's say nai-imagine ka niya mga utol, believe me, hindi mo na po kailangan ng kahit anong rules to achieve this certain person mga utol. Networking, business, trabaho, lakad mga utol. Pag inaalok natin yan sa isang tao, alam mo yon, pag wala siyang nakikitang pag-asa, or let's say hindi niya nakikita na nandun siya, hindi niya nai-imagine to be there mga utol, kahit anong pilit natin ay hindi mag-i-invest ng time o pera yan. Hindi yan papasok sa kahit anong networking kung ayaw niya talaga. Pero kung halimbawang napa-excite mo siya, halimbawa napakitaan mo ng scheme mga utol, na ito ang pwedeng mangyari sa'yo, ito ang pwedeng mo kitain, alam niyo po ba, mabilis pa sa alas 4, nakapag-invest na yan. Sabi ko nga, kung halimbawang makikita niya at alam niyang may magandang mangyayari, siya na po mismo mga utol ang gagawa ng paraan. Kaya instead of pursuing him or her, focus instead mga utol dun sa mga bagay na nai-imagine niya sa'yo. Yung letter of realization na sinend po natin will really help a lot. It will make him or her be attentive sa mga next na mangyayari dahil we want him or her to be observant mga utol habang ginagawa po natin yung mga bagay na yan. Para yung pag-improve natin ay lalong mas makita niya mga utol. Nabanggit ko na rin po to before at napaka-effective. All we need to do para mabalik ang ex natin or magkaroon ng attraction or tumaas nga po yung attraction level ng taong gusto natin, we need to reinvent ourselves. Para mangyari to mga kapapong, to do this, tignan mo ang sarili mo sa labas ng sarili mo. Set new goals at set aside mo muna yung emotions na nagpapahina sa atin kung saan naapektuhan ka. Makeover. Malaki ang maitutulong yan to improve ourselves. Sabi nga nila, di ba, ayusin natin ang ating sarili physically. Pero mas malaki din po ang maitutulong kung tututok ka mentally. Tandaan mo mga kapapong, sa mga oras na to ay mas marami kang pagkakataon at panahon. Dito mo po magagawa yung mga balak na hindi mo magawa dati. Like to improve o halimbawa nga po pumasok ka sa mga bagong ventures or adventures sa buhay. Lastly po mga kapapong, from the bottom of my heart, gusto pong iparating ito dahil napaka-importante po nito. Tayo po ay minahal at nagustuhan niya before. Dahil in general mga kapapong, ikaw ay literal na single.
now na single ka uli, bakit hindi ka niya magustuhan? Naiisip niyo po ba yon kung bakit? Ang sagot dyan mga kapapong ay dahil hindi po tayo nagmumukhang single. Typically, you're not acting as one. Yung single ang nagustuhan niya Yun ang minahal niya Pero bakit ngayon, hindi po niya tayo nakikitang single? Dahil even separated mga utol or rejected, kumbaga, nararamdaman niya na sobrang attached mo sa kanya, sobrang attached ka sa mga bagay na nangyari sa inyo, mga pinagsamahan niyo mga utol, or let's say kung ikaw ay nanliligaw, ay ganon, sobrang attached ka pa rin mga kapapong. Hindi ka niya makita as a very attractive and single person na nakita at nagustuhan nga niya noon. Maraming salamat po sa inyo mga utol.